ngayon lang natin nakasama, welcome po kayo. At ngayon po naman, ano po itong dinedeclare nito? Pag tayo po ay na kay Kristo, in Christ, position natin yan, lahat ang sasabihin natin ngayon, yun na po tayo. Bakit mo naman sasabihin? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya mula sa puso natin, yung identity natin, i-declare natin. Game na po ba tayo? Let's say, 1, 2, 3. I am blessed, prosperous, redeemed, forgiven, healthy, whole, talented, creative, confident, secure, disciplined, focused, prepared, qualified, motivated, valuable, free, determined, equipped, empowered, anointed, accepted, and approved. I am a child of the Most High God. I will become what He created me to be in Jesus' name. And all of us will say, Amen. You may be seated. Amen. Dahil dineclare na natin ito, tayo ngayon po ay ating nanamnamin kung sino tayo sa Panginoon. Pag sinabi mo kay Kristo ka, ibig sabihin nun, pag-aari ka niya. Bakit kanya naging pag-aari at property? Kasi love ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, love ka ni Lord. Kaya tayo po, saan na naman natin makukuha yan? From His Word, the Word of God. Sino ang game dito na bukas sa kanyang Bible, na Word of God? Ito, Bible po ito. Sa cellphone ninyo, may Bible din po tayo. Ayan, lagay ko na rin po yung cellphone ko dito. Amen? At napakaganda po na tayo every Sunday, magtitipon-tipon, at ating pag-uusapan, isa lang po ang ating Panginoon. Tulad ng prayer po kanina ni Sir Abel, ni Brother Abel, ni Pastor Abel, si Heart of Worship po ang ating focus dito. Sino po ba si Heart of Worship? Si Lord Jesus Christ. At yan po tuloy natin pag-uusapan. Kaya wala ko kayo wala ko kayo dito na mapapakinggan. Ano lang, purely Jesus and nothing else. Jesus plus nothing. The Lord Jesus plus nothing. Wala tayong idadagdag. Sapat na po at kumpleto ng ating Panginoon. And we will get that from the Word of God. Let's pray. Hinayang po namin ang banal na Espiritu na lagi namin kasama pag nag-worship po kami sa lugar na ito. Naramdaman nga po namin ang presensya niya nung kami po'y umawit at nag-declare ng hallelujah sa inyo, aming Ama. Kaya patuloy namin hinihiling sa inyo, aming mahal na Ama, aming Diyos, Abba, Father, na ang banal na Espiritu ay patuloy na buksan ang aming puso, isipan, at ipakilala pa sa amin kung sino ang Panginoong Hesus, ang kanyang tinapos na gawa, at ang benepisyo na meron kami sa pamamagitan po na tinapos na gawa ng Panginoon. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Can you say a big amen to that? Last Sunday po, pinag-usapan natin yung chapter 1 ng Book of Philippians. And last Sunday din po, hindi nyo na natandaan, nag-celebrate tayo ng Easter. Tama po ba? Or resurrect. Yung iba ko sabi, dapat hindi Easter ang tawag dyan. Hindi po ba? Kasi daw mayroong connotation ano mga bagay. O Resurrection Sunday. Na buhay ang ating Panginoon nung Sunday na sinelebrate natin at patuloy ho natin panghawakan ng pagkabuhay ng Panginoon. Si Pablo po ang sumulat ng Book of Philippians. Bakit ho siya patuloy na nakakapag-encourage? Yung buhay niya sa gitna ng marami pong pighati, maraming mga iniwanan. Si Pablo hindi basta-basta ang kanyang iniwanan na buhay dati. Siya ay prominenteng tao. Siya hindi basta-basta na isang tao lang na nakita dyan, tinawag ng Diyos, biglang ginamit. Hindi po, napakataas ng edukasyon niya. Lawyer po, si St. Paul. Lawyer siya, hindi lang siya lawyer, siya ay PhD pa sa kanyang pagiging lawyer. Hindi lang po yun, prominente pa ang nagturo sa kanya. Sabi niya, pagmamalaki ko ba ito lahat? Madadaan natin sa Book of Philippians. Pero sabi niya, hindi. Kasi isa lang ang purpose ko. Ang purpose ko ay si Kristo at yung kanyang mabuting balita. Tinawag po siya ng Panginoon para magbahagi ng mabuting balita dun sa mga hindi Hudyo. Ang tinawag po sa Hudyo ay sila Pedro, sila San Juan, sila Santiago.
Pero ang tinguna, si Pablo po, tinalaga siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, tinatalaga kita. I appointed you to share the gospel to the Greek and the Gentiles. At kasama po tayo doon. At nagkatotoo nga ngayon sa buhay ni Pablo. Isang araw, nakarating po siya sa lugar ng Greece. Dahil nakapanaginip po siya, sa panaginip niya, tinatawag siyang pumunta siya rito. Meron mo siyang plano. Marami siyang plano, pupunta ako dito, pupunta ako dito, pupunta ako dito. Lahat po yun hinadlangan ng Panginoon. At ang isa nga sa kanyang pagkakagising, sabi niya, kaya pupunta siya sa lugar ng Greece. No? Ang Greece po ay parte ng Europe. Kaya ang una pong church na natayo sa panahon ng Biblia sa 1st century, sa Europe ay yung pong church sa Macedonia. Yung Macedonia po ay nasa Greece sa panahon natin ngayon. Amen. Yung Macedonia po, yun po yung lugar na nandun yung Philippi. At yung Philippi po, yun po yung city kung saan po, capital po yun noon, city kung saan po nakatira si Alexander the Great. Kilala niyo po yun sa history? Kilala ni J.L. yun. Alexander the Great. Ang tatay niya po si Philip of Macedonia. Pinangalan yung lugar nila kay tatay niyan si Philip, kaya tinawag sila mga Philippians. At sumulat po sa kanila si Pablo. At isa po sa theme ng sulat po ni Pablo ay mag-rejoice kayo. Maging masaya kayo kasi kaisan ninyo si Kristo. Inuulit ko, magsaya kayo. Philippians 4:4. May you always be joyful in your union with the Lord. I say, sabi po ni Pablo, I say it again, rejoice. Kaya sabihin mo sa katabi mo, no? Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Bakit ito sinabi ito ni Pablo sa kanila? Kasi bagay sa kanila ang maging masaya. Ang dramatic actress po ay wala po sa mananampalataya. Although meron po tayong mga pigating pinagdaraanan, minsan nagdadrama tayo. Pero pag nakita natin, ay, I am united with Christ pala. Anong reason ko pa para hindi magsaya sa Panginoon? Sa mga nakarang linggo na pag-usapan natin, na yung pong mga nagnanakaw ng ating joy ay yung mga sitwasyon sa buhay. Leaden po yun. No? Sitwasyon mo sa buhay, may nangyari, nawawala na yung ating joy. Minsan yung tao. Ano man yan, directly, indirectly, nakasakay mo lang sa jeep, di po ba? O nakasabay mo lang bumabiyahe ka sa pagdadrive, no? Muntik mo na siya mabangga, minita yung ulo mo. Mga ganun po. People. Amen? Sa isang iglap na desisyon mo, nawala na yung joy mo. At eventually, meron pang mga circumstances o magiging consequences na mas mabigat pa sa mga bagay na yon. Mga bagay na nawala o wala ka. Lagi natin pinag-usapan yan. At higit sa lahat, yung kaiisip natin, paano na kaya? Paano na kaya ang ganito? Paano na ang buhay? Mga dalawa po yan, yung mga nawawalan tayo ng joy, nalala natin yung nakaraan, tinignan natin yung ating panghinaharap, ang ating present, at mukhang hindi ka, unstable ka sa future mo, kaya nagwo-worry ka. Yan po yung mga bagay na puputol sa atin o nagnanakaw sa atin ng joy. Ang mahalaga lang po, maganda po sa Book of Philippians, binigyan tayo ng mga suggestions ng Biblia. Dahil ito, ang Biblia may bibigay sa atin suggestions Binibigay sa atin, itong ginawa sa iyo ng Panginoon, ngayon, tatanggapin mo ba yun? Maniniwala ka ba doon? Ang mga tumanggap at naniniwala at nanampalataya, nakakasay ng wow and thank you. Tama po ba yun? Ano po yung apat na S na atin po naging outline sa Book of Philippians? Single mind, submissive mind, spiritual mind, and secure mind. Amen. Yung word na single mind, na topic ko natin last week sa Book of Philippians chapter 1 hanggang matapos po. Tinanong ako ni Kuya Bel, kamusta ba tayo sa Philippians chapter 1? Kasi bitin po yung Philippians chapter 1, talagang dapat katuloy yung sunod kagad ng chapter 2 Kasi nung sumulat po si Pablo ng Book of Philippians, wala naman chapter. Dire-diretso lang ang sulat niya. Mukhang mahaba lang, siguro kung yung papyrus o yung papel, baka po one whole, yung buo po na yellow paper. Pang college po yun.
Ganun po, at ang tagasulat niya ay si Timothy. Oh. So, kaya po, natapos tayo last week sa book of Philippians, the single mind. Meron nung tayong dalawang verses na prominent doon na tungkol sa single mind. When we say single mind, focus, sabi natin focus. Na kanino ka ba nakafocus? Kay Kristo at sa kanyang gospel. Nabanggit po sa chapter 1 ang name na Christ ng maraming beses at yung word na good news o gospel na maraming beses. Dahil doon po nakafocus si St. Paul online. At meron po akong text sa inyo na gusto ko pong babasa. Ayan po, nakita niyo po yan, Philippians chapter 1 verse 6. Ano po ang sabi ni Pablo? I am sure that the God who works, the good works, sorry, maliit po dito. Basahin ko na lang. I am sure that the good works God began in you will continue until He completes it on the day when Jesus Christ comes again. Isa pong katotohanan, ang sabi ng Lord, dahil focus ka, nakafocus ka sa Kanya, yung sinimulan sa iyo ng Panginoon, yun ay hindi niya gagawin na, ay halfway, hindi ko lang ito gagawin. Kaya ako naniniwala sa Heart of Worship, yung sinimulan niya ng 2002, patuloy niya itong gagawin hanggang sa pagbabalik niya. Amen. Maaaring tayo dito, baka meron pong tumayo dito one day, na pastor, siya palang gagamitin ng Panginoon. Yung mga nag-visions ng marami na malaking lugar, ikaw ang gagamitin. Kaya pwede ako mag-enjoy doon. Baka naka-retire na, or ano. Hindi po retire, ha? Retirement lang, nag-enjoy. Amen po. Napag-usapan namin Sister Cora yun. Baka pwede isa sa inyo yun. Amen? Amen, brother? Pangalawa po, ito pa ang pangalawa. Philippians 1:21. To me, the only important thing about living is Christ. Sabi natin, living is Christ. Ang mabuhay ay si Kristo. And even death, sabi po ni St. Paul, and even death would be for my benefit. Kung matatapos man ang buhay ko dito, benepisyo pa rin yun sa akin. Gawa po yan ng Canva. Ginawa ko sa Canva yan. Amen. So, praise God. Ang ganda po, ano? Pwede nyo lagay sa cellphone. So, praise God. Yan po yung dalawang verse ng chapter 1 na nakikita natin, nakafocus po si Paul kay Lord Jesus Christ. Nakafocus si Paul na may sinimula na ang Panginoong Jesus. Siya bahala dyan. Nakafocus si Paul kung matatapos ang buhay dito, ay benepisyo pa rin. Maganda, habang mabubuhay ako para kay Kristo. Pag ganun po ang focus natin, anumang circumstances na hindi maganda, kung meron mang nakaka-apekto sa iyo sa paligid mo, circumstances, o yung mga tao, o organisasyon, or institusyon sa paligid mo, kasi hindi lang naman po tao nakaka-apekto sa atin. Yung organisasyon, institusyon, even government, even sa trabaho ninyo, yun po yung mga sinasabi doon, circumstances, ano po yung people, and thirdly is mga bagay na atin pong inaasam-asam na hindi natin natatanggap. Nasabi natin, sana pinag-isipan ko na dati yon. 60 na ako, ngayon pa ako nagkaganon. Mga ganun bagay po. Maraming bagay. Sana meron na ako noon pa. Kung yun na naisip ko kagad. Mga sana-sana. Ay sayang. Sana at saka sayang. Ay sayang. Hindi ko pa tinake yung opportunity dating yun. Eto today. Yung mga bagay po, sana meron ako. Dahil siya meron. Ingit po yun. Jealousy. Amen? Nababasa ko ang jealousy. Hindi nyo alam na yun. Amen. Apat is worry. Yan po mga bagay na yan, pag tayo nakafocus kay Lord, yung worry na yan, kaya kong basagin lahat yan. Amen. Yung mga circumstances sa buhay natin, o yung gustong kasalbahin, gusto na gawin ng kaaway, kaya niyang basagin yan. Tandaan niyo po, sa ating pag-aaral sa Book of Ephesians, hindi po tao ang kaaway. Yung pong si Satanas, na kumikilos para ikaw ay mawala sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kung merong pumat sa iyong gano'n, sabi mo, ay Satanas, kinata ko, hindi siya. Amen? Buti na rin, iningatan ako ng Panginoon. Mamaya, pag tingin niya gano'n, may suray na siya. Ito ba? Baka kamukha lang po. Amen? So, single mind. Natapos natin yan last week. Kung hindi niya, paano yan? Pastor Ripe, wala ko last Sunday. Pwede niyong panoorin sa ating Facebook at saka YouTube yung last week nating lesson. Ngayon, mapasok tayo ngayon sa chapter 2. Philippians chapter 2.
the submissive mind. Amen. Sabihin natin, submissive mind. Kasi alam mo na rin ang purpose mo, si Kristo at yung mabuting balita. Amen. Ngayon, magsasabit mo ngayon yung bagay na yun. Kaya sabi po dito, nakuha ko lang po ito sa commentary, if we have the single mind of Philippians chapter 1, then we will have no problem with the submissive mind of Philippians chapter 2. Kaya si Pablo nagsimula sa chapter 1. Binilog ni Pablo yung kanyang lesson, kanyang encouragement sa bagay na ito. Si Kristo at ang purpose ni Kristo, mabuting balita. Yun din ang dapat nating purpose. Maging isip natin. Ano ngayon ang gagawin mo? Isasubmit mo ngayon dun sa purpose na yun. The submissive mind does not mean that the believer is at the beck and call of everyone else, or that he is a religious doormat for everybody to use. Ano ka naman pala submissive ka Diba? As a Christian, di pwede na kitang tapak-tapakan. Kaya sabi sa inyo, hindi po ganun naman sa Biblia. Naalala ko tuloy yung verse na sinabi ng Panginoong Jesus sa kausap niya. Sabi niya, be wise as a serpent. No, be gentle as a dove, but be wise as a serpent. Ginamit yung serpent na word kasi wise po yung serpent no? Kaya sabi rito, gentle ka, pero wag yung gentleness mo ay tapak-tapakan, ayaw rin po ni Lord nun. May kausap po ba ako? Napag-usapan natin yung Acts chapter 16. Di po ba sabi po ng mga, sige di ba nakulong po sila Pablo, si Silas na sa Acts chapter 16? Natatandaan niyo po yung kwento? Nag-worship sila, kaya naligtas po yung jailor. No? And eventually, kinabukasan po nang sabi dun sa bantay dun sa kulungan, sige, pwede na silang lumaya. Ano po sinabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, hindi. Hinuli nila kami ng public, ngayon sasabihin na sikreto, lalaya na kami. Ang sabi ni Pablo, hindi ba nila alam, may karapatan din kami. Kami Romano, Roman citizen kami. Si Pablo, si Silas. At hindi kami basta-basta Roman citizen. Pinanganak kami na Roman citizen. Nabibili po kasi ang pagiging citizenship ng Roman. No? Pagiging Roman citizenship ay nabibili ng panahon na yon. Tulad din po kayo, alam ko, pwede naman kayo makakuha ng citizenship sa ibang bansa. Pero sabi ni Pablo, hindi ako naging Roman citizen dahil binili ko yun. Pinanganak ako ng nanay ko na Roman citizen at yung tatay ko, sabi sa inyo, big time si Pablo Mga magulang niya po ay Roman citizen. Iba po yung level ng mga Roman citizen sa panahon na yun. Amen po, sila ay first class. Sabi niya, hindi ako papaya. Kaya mga kapatid, huwag naman yung hahayaan na kayo'y tapak-tapakan. Kung meron pong nananalbahin sa inyo o meron pong nagdadang sa inyo, be gentle. No? Don't answer, but huwag ka nang pumayag na ako'y doormat. Sige, okay na ako. Ako si Ana hindi si Ana. Ako si, Annalisa, ano po ba yun? Meron isa yung pala siya na yan yun Mara Clara. Ako si Clara. Sino po bang ron? Si Mara. Ano yung ibig sabihin ng Mara ay bitter? Kaya mag-bitter na lang ako. Hayaan ko si Clara na maging klaro ang kanyang pagbubuli sa akin. No? Huwag tayo maging Mara o hindi kayo maging Clara. Meron po ba ang kausap dito? Si Judy Anyon at saka si... kilalang niyo na yun. Gulong ng palad ho kasi yung inabot ko. Palapakan po natin ang Panginoon. Pag kilala mo kung sino ka, yung submission mo, hindi mo may sasubmit yun na, sige, doormat ako. Amen? Sa pagkatrabaho, marami kong bully dyan, lalo na pag bago ka. Dahil pag alam mo, posisyon mo at katayuan mo, hindi ka mabuli. Sa school, ganun din. Sa social media, marami rin po niya ganyan, ng babato, ng mga bagay. Amen po ba? Saan pa? Sa panonood mo sa iyong sa TV, sa mga bagay, wag po tayo magpa-apekto. Nakarelate ako sa kanya. Ganun din ako. Hindi, baka. Ikaw'y anak ng Diyos. Ikaw ay may posisyon maganda. Paano ko gagawin yan, Pastor Ripe? Siguraduhin mo na tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoong Tagapagligtas. Paano yung Brother Ripe? Mamaya magpe-pray tayo, hindi pa.
Ngayon, kung alam mo kung sino ka sa Panginoon, ano man yung mga bagay na yan, ay para lang po tumatalbog sa iyo. Bakit po? Kasi alam mo kung sino pa. May kausap po ba ako? Shield po ang tawag doon. Amen? Kung kailangan may tama, di tanggapin mo, be gentle as a dove. Amen? Kung hindi, be wise as a serpent. Hindi ako yan. Amen? And sabi po ni Pablo din sa mga taga-Corinto, we don't tell people about ourselves. Hindi yung nakafocus si Pablo sa kanyang pag-uusap tungkol sa sarili niya. But we tell people that Jesus Christ is Lord. And we tell them that we are your servants for Jesus. Sampu nakafocus si San Pablo sa kanya ngayong lesson. Hindi ko sinasabi, pinagmamalaki ko yung sarili ko. Mababasa ho natin yung credentials ni Paul sa mga susunod na chapter sa Philippians. No, ang sabi niya, lahat ng bagay na yan, naging walang kwenta. No, ang Panginoong Jesus ay ginawa kong tagapagligtas ko. Ang purpose namin to tell the Lord, tell the people that Jesus Christ is their manager. In other words, the Lord ay manager. Kayang i-manage ang buhay nila at pagandahin. Mag-submit lang sila doon. At kami, tagapaglingkod lang ng Panginoon. So let's go to our submissive mind. Sabi natin submissive mind. At meron pong 4 na mga characters na binanggit si Pablo sa Philippians chapter 2 na merong submissive mind. Sabi natin submissive mind. Number 1 is the Lord Jesus Christ. Siya po yung pinaka-the best example ng submissive mind. Number 2, I see Saint Paul. Number 3, I see Timothy. And number 4 is si Epaphroditus. Ba't nabanggit si Epaphroditus? Si Timothy pwedeng banggitin kasi siya yung nagsulat. Si Pablo ho nagdikta, si Timothy ang nagsulat. Si Epaphroditus, sino po? Siya nagdala ng balita galing sa Philippi. Hindi lang balita ang dala ni Epaphroditus, pabaon din. May pabaon ng Philippian Church para kay Pablo sa ministeryo sa Rome. Kaya si Epaphroditus ay nabanggit po. Siya ay representative ng Philippian Church. Epaphroditus. 4 na mga tao. Let's go to verse 1. Game na po ba kayo? Saan yung verse 1, Pastor Ripe? Philippians chapter 2 verse 1. Open your Bible. Both kung physical po or online. Not open your Facebook Open your Bible. From Philippians chapter 2 verse 1 to 4 muna po tayo. Game na po ba tayo? Is there any encouragement from belonging to Christ? Question. Merong bang encouragement nung nalaman mong ikaw'y pag-aari ni Kristo? Yes or no? Yes, Brother Ipe. Ito na po uli. Is there any encouragement from belonging to Christ? Yes or no? Yes. Dalawa lang ang sagot. Yes or no? Yes po ba? Di po ba? Tama ba ako, JL? Yes. Any comfort from His love? Yes or no? Yes. Any fellowship together in the Holy Spirit? Yes or no? Yes. Are your heart tender and compassionate? No. Ay, yes. Can you say amen to that? Yes. Gusto ko lang basahin yung sa ano po? Yung sa book of, ayan. Gusto ko lang basahin dito sa The Passion Translation. Meron akong Bible dito. Basahin ko po. Okay lang? Look, ito ang sabi ng The Passion Translation. Look at how much encouragement you found in your relationship with the Anointed One. Hindi ko ginawa ng The Passion Translation ng question mark. Ginawa niya hong statement. Ang sabi rito, nung sinabi, is there any encouragement from belonging to Christ? Ang sabi niya po dito naman, tingnan ninyo at how much encouragement you found in your relationship with the Anointed One. Yun naman pong any comfort from His love. Ito po ang kanyang question mark, statement po siya. You are filled to overflowing with this comforting love. Ika'y punong-puno at nag-uumapaw pa ng kanyang pagmamahal na nako-comfort. Ano po yung pangatlo? Any fellowship together in the Spirit. Kasabi po dito,
ng The Passion Translation, you have experienced a deepening love, malalim, deepening friendship with the Holy Spirit. And sabi ko, are you heart tender and compassionate? Question mark. And have felt His tender, affectionate, and mercy. Amen po. See, yung author ng The Passion Translation, imbis na question mark, ginawa niyang statement. Yung sinabi niyong yes, ginawa niya yung sulat dito sa The Passion Translation. So, lahat po tayo nag-agree, establish, na lahat po ng binanggit sa chapter 2 verse 1 ay yes na yes. Can we say yes na yes? Yes na yes. Ito ngayon ang request po ni Pablo. Then, make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Can we say amen to that? Ang sabi po sa The Passion Translation, I am asking you, my friends, that you be joined together in perfect unity with one heart, one passion, and united in one love. Ang sabi po dito ay magkaisa kayo. So, baka may nakwento po si Epaphroditus na medyo may problema po doon ng konti sa Philippian Church. Kaya sabi niya, alam mo, ang mag-iisa sa atin para kayo ay maging submissive at kayo ay mayroong focus mind, single mind. Sabi niya, may ginawa na ang Panginoon sa inyo. At na-experience natin yung love niya, compassion niya, fellowship ng Holy Spirit. So magkaisa kayo. Masaya, sabi si Pablo, pastor eh. Alam mo ba, ang pastor, no? Pastor ay masaya pag nakakaisa tayo. Kasi yun ang naglilid eh. No? Kahit po yung pastor na tunay, pag nag-aaway po yung dalawang ship dun sa ay talaga paghiwalayin niya yun, magkakagatan yun eh. And sabi dito, maging masaya tayo. Mapapasaya nyo lang kami na naglilingkod sa Panginoon pag kayo ay nagmahalan, nagtrabaho ng parehong isip at purpose. Napakahirap po ng purpose ni bass guitar at ni drummer ay iba. Ang isip niya, ang kakantahin ay praise. Yung si bass guitar, ang tutok-tukin niya ay ano to? Overwhelmed by ano? Outnumbered. Pag yun ang tumugtog, sakit ng ulo ko. Yung mata ko nakaganon sa kanila sa divan. Mali, mali! Sabi ko, di po ba? Maganda po pareho ng purpose. Bakit tayo nandito lahat? Ang purpose natin ay single mind. Si Lord Jesus Christ at yung mabuting balita niya. Kung tayo nagpunta rito, may iba tayong purpose, pwede natin i-erase. Lord, ang purpose ko rito, makilala ka pa. Makilala kung kaya mong gawin sa buhay ko, maramdaman ko yung pag-ibig mo. At ngayon, makikisa ako kay Brother Ipe. Yung word na amen po, ibig sabihin nun, I agree. Can you say amen to that? Hallelujah. So what purpose? So ano po? So Lord Jesus Christ, ay meron pong may binagit po na 4 na characteristics ng pagiging, pagiging submissive mind ng Lord Jesus Christ. Game na po ba kayo? The Lord Jesus Christ illustrates the 4 characteristics of the person with the submissive mind. Number 1, he thinks of others, not himself. Number 2, he serves. Number 3, he sacrifices. And number 4, he glorifies God. Lahat po yan. Hindi mo nakafocus siya kay Lord Jesus Christ. Mas inisip niya yung iba, higit sa kanya. Totoo naman po yun. Binigay niya yung buhay niya sa atin. Naglingkod po siya. Sabi niya, ang tunay na leader, hindi pinaglilingkuran, naglilingkod. Amen. Sa eleksyon na darating, pinasa ko lang po ito, kaya mahalaga po ito. Ang boto natin yung naglilingkod, hindi natin paglilingkuran. Can we say amen to that? Amen. Number 3, he sacrifices. And number 4, he glorifies God. Napasok ko pa ho yun kasi napakahalaga na. Number 1, game na po ba tayo? Verse 5 to 6. He thinks of others, not himself. Ang binanggit po dito sa verse 5 to 6, pero magsisimula tayo sa verse 3, kasi verse 1 and 2 lang inabasa natin. Tama po ba ako? Pagsimula tayo sa verse 3 and 4, diretso ng 5 and 6. Huwag niyo listen, inisip ni Lord ang iba bago siya. Yun po yung submissive mind. Ito pa ang sabi. Don't be selfish. Don't try to impress others. Dalawa pong binanggit dito.
Di po ba? Di ba maganda na ang buhay niyo sa Panginoon? May fellowship kayo maganda sa Holy Spirit. Itong buhay na natatamasa niyo ngayon. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, kayo makasarili. I-share niyo yan. Hindi lang, huwag mong gawin isang bagay para ma-impress na. Gusto kong matuwa. Si brother ganito, si sister ganito. Kaya gagawin ko to. Minsan, ginagawa lang kasi nandun. Ito, hindi lang po ito sa pagrelasyon sa Panginoon, sa church, ha? Kahit sa trabaho po ito. Ay, kaya kong gawin. Andiyan si boss, kaya impressed ko siya. Pag wala na si boss, ay, wala na. The cat, the mouse will play. Amen. Ang sinasabi dito, wag daw, tayo daw may ginagawa at meron tayong purpose, wag ka naman makasarili. Share mo yan. Amen? O kaya may blessing, i-share mo yan. O kung may gagawin ka, huwag lang parang pa-impress ka. May kausap po ba ako dito? Salamat, brother. Pangatlo, be humble. Sabi natin, be humble. Ito na po, thinking of others as better than yourself. Ito po yung humble. Maging humble ka na minsan, huwag mo maisipin na mas magaling ka lagi. Narcissistic po ang tawag doon. Lagi nang focus sa sarili. Amen. Ang narcissistic po, ang laging tama siya. Ang pinakabida siya sa mga kwentuhan, kailangan may pasok niya yung kanyang kwento. Amen? Wala pong dito, walang ganun dito, baka nasa distamol ngayon. Amen po? Thinking of others as better than yourself. Hindi po yung humility. Kaya minsan po, kahit mataas po na at na-attend ninyo at yung nagsasalita minsan dito, ay ganun lang po. Wala namang ganun lang po. Dito ba? Dati, tinatanggap niya naman. Kaya sinasabi ko ito sa mga nasa distamol ngayon, doon sa kabila. Ang sabi po dito, pag nakaupo ka dyan at may nagsasalita, pakinggan mo naman. Amen po? Ay, alam ko na yan. Alam niyo po, pag sa mga preacher, ganun tayo, alam ko na yan. Si Pastor Ipeg, 20 years ko nang kasama yan. Pareho lang naman ang sharing niyan. Yan na naman dyan, uuwi na naman yan. Pati jokes niya, corny na para sa akin. Nung unang taon ko, tawan-tawa ako sa kanya, ngayon hindi na. Lolo jokes na yan. Di ba? Alam niyo po, pag tayo lagi open mind, humble na may sasabihin sa akin ng Panginoon, alam niyo po, mas marami tayong matatanggap. Kahit minsan alam niyo na, kakausapin ka pa rin ng Panginoon. Alam niyo, minsan nung pinapanood ko yung akin pong preaching dito, nabibless din po ako sa share ko. Nabibless ako sa sarili ko, sinabi ko pa rin. No? Kasi po, Holy Spirit po ang umakausap sa atin dito. Meron po ba akong kausap? Don't look out only for your own interest. Amen? Ay, kaya ko nandito. Parang meron lang akong makuha. At para sa akin lang to. Hindi po, tingnan din po natin yung mga tao sa paligid natin. Can we say amen to that? Magkaroon naman po tayo ng sympathy. No? Minsan kailangan yun. Pero be wise, minsan po meron malapit, baka naman po manloloko. May wisdom ka rin. May kausap po ba ako? Amen. Malimit kong mangyari yan sa kabila natin church. Pagpanit po na kaganoon. Sabi ko, wala. Tinulungan ko yung isang ganito, wala akong ngayon. Sa alam mo, bigla nagbago yung mga, simbahan ba naman kayo? Bigla nagbago yung mga, marami pong ganoon. Kaya alam natin, alam mo kasi yung wisdom ko, ito ay napapanggap lang, best actor, best actress, o totoo talagang sincere, may Holy Spirit ka. May kausap po ba ako? Pero itong pinasabi po sa atin dito, isipin mo naman yung katabi mo. Baka naman ganun-ganun ka ng silya, nahihilo na siya. Amen? Di po ba? Kasi tita ko rin, kasi hey, huwag mo gawin na aking chair. Di po ba? Don't look out. Masan, di po ba? Maaring, ano yung kanta po ni Gary Granada na maaring umusog ng konti? Alam ni Seth yun, ni Edrin yun. Amen? Hipa, huwag na po. Di ba? Umusog ng konti. Kasi upong jeez lang. Naririnig po yung mga mga driver. Upong magkano na po ba ngayon pamasahe sa jeep? 30 na. 1.3? Nung sumakay po kasi ako, 2 pesos lang yata. Joke lang, hindi pa lang. Amen? No, mahal na pala. Upong 13 lang. Di po ba? Kasi upong 26 yung upo mo. Amen? Yun po sabi, isipin din natin yung katabi natin. Meron naman sobrang isip, one port na lang ang kanya.
Upo kayo. Huwag naman ganun din, di po ba? Ikaw naman nahihirapan. Tapos, galing ka Alabang, nakaganon ka lang sa hotel. Traffic ka sa Casimiro. Naku, malaki pong problema. Ang puntos ko po dito, sa pinag-uusapan natin, kinakausap tayo ng Holy Spirit. Ano mo isipin lagi yung sarili mo? Si Kristo po, hindi niya inisip yung sarili niya. Sabi dito, but take an interest in others too. Can you say a big amen to that? Verse 4 po yan. Eto na ho maganda. Sino kausap dito? Mananampalataya. May mananampalataya po ba ang kasama rito? Amen. Sabi sa verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus has. Sabi natin, wow. Yung daw attitude na meron ng Panginoong Jesus, ay dapat daw po maging ugali natin. Amen? Alam niyo po, sabihin natin, mahirap yata ang gawin yan, Pastor Epe. Kaya nagsimula si Pablo sa tanong. Sabi niya, meron ka ba relasyon sa Panginoon? Na-experience mo ba yung pagmamahal niya? Kasama mo ba yung Holy Spirit? Naramdaman mo ba yung sobrang pagmamahal niya sa'yo? Nagsimula po si Pablo sa tanong na yun, or statement sa The Passion Translation, eto ka. Ito na ginawa sa'yo ng Panginoon. Ito na yung mga bagay na ito. Kaya nga, para maging masaya ang buhay, trato mo yung kapwa mo kung paano mo tratuhin yung sarili mo. Dahil si Kristo, ano po yung submissive mind number 1? The submissive mind of Christ. Sabi ito, si Kristo ganun ang ugali. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Diyos din po ang Panginoong Jesus. Ang Diyos po natin, isa lang. We have one God in 3 person, Father, Son, Holy Spirit. Pero ang Panginoong Jesus, nung time na nagdesisyon siya, na bumaba po rito para tayo po ay maramdaman natin yung pagmamahal niya ng sobra-sobra sa pamamagitan sa krus, ang sabi po dito, hindi niya kinonsider na, Ama, bakit pantay tayo? Pantay mo sila Father, Son, Holy Spirit Diyos sila lahat Kung paano ka-explain sa inyo ang pagdating na lang natin sa langit, makikita niyo kung paano. Pero yun po ang binabanggit ng Biblia. Siya po ay Diyos, pero hindi niya inisip ng time na yon ang pagiging Diyos niya. Ang inisip niya na pwede niya naman panghawakan, something to cling to. Pwede niyang panghawakan, pero hindi niya pinanghawakan. Amen? Kaya sabi niya, nandito ko para hindi para paglingkuran. Nandito ko para maglingkod. Narinig niyo po yun sa gospel? Amen? Sabi ng 1 Corinthians 2:16, sabi po rito, but we have the mind of Christ. Sino po nagkiklaim ng verse na ito? We have the mind of Christ to be guided by His thoughts and purposes. Ang sabi po ng Biblia, yung isip ni Kristo, isip mo na rin. Hindi po ba sabi? Meron na tayo ng isip ni Kristo. Kaya kayo po at ako, ang isip ni Kristo nandito na. Nilagay niya na po dito. May USB si Lord Jesus Christ, sinaksak niya sa isip niya. Sinave niya rin doon yung USB, sinaksak niya ngayon sa isip ni JL. Tapos yung program. Ang isip ni JL at ang isip ni Kristo, isa. We have the mind of Christ. One more time, sabihin natin lahat. But we have the mind. One more time. But we have the mind of Christ. Kaya kung may exam kayo, nag-aral na kayo, pagkatapos ng sabihin mo, I have the mind of Christ. Pag ikay nagwo-worry, naiinis, hindi buwisit, naiinis doon sa sitwasyon mo sa buhay, sa sitwasyon, sa interaction ng sarili mo, sabihin mo lang, I have the mind of Christ. Pag ikaw'y nag-worry dahil may sakit, karamdaman, sasabihin mo, I have the mind of Christ. As Christ is, so am I in this world. Sabihin natin, Amen. We have the mind of Christ means to be guided by His thoughts and purposes. Amen. Single mind, ano po yan? Si Kristo at yung kanyang mabuting balita. Si Kristo lang ang buhay ko, ano man ang mangyari, si Kristo pa rin ang buhay ko. Can we say amen to that? Minsan daw po, in-expect natin, we expect unsaved people,
Sino ba yung unsaved people? Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus. Hindi na rin yung mind. Yung walang mind of Christ. Minsan, na-expect natin yung mga tao yun. No? We expect unsaved people to be selfish and grasping, but we do not expect this of Christian. We have experienced the love of Christ and the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Minsan po, nangyayari rin sa atin yan. Minsan po nagiging selfish tayo. Sabi mo, selfish ka. Di po ba? Minsan po yan experience natin. Tapos minsan nag-expect din tayo sa mga ng mga tao na hindi ko kumilala sa Panginoon, hindi ka dapat maging selfish. Unang-una po, yun po ang kanilang magiging attitude na una. Kasi wala po silang renewing of mind ni Kristo. Kaya sa iyo ang bagay, hindi selfish. Ang bagay sa iyo ay selfless. Can we say amen to that? Ang bagay sa iyo ay giver, hindi takers. Meron po ba akong kausap? Dahil si Lord Jesus Christ po hindi takers. Siya ay giver. Can we say amen? Ang tinake lang ni Lord yung ating mga pangit na kasalanan at mga ugali. Ano binigay niya? Yung magagandang bagay. Ay huwag na ho kayo magbigay ng mga pangit na mga bagay o ugali. Tayo po dapat nagbibigay ng magandang example. Are you with me mga kapatid? Mukhang hindi natin matatapos hanggang mga kalahati lang po. Philippians chapter 2 verse nabasa na ho natin to, no? No? Ayan, nabasa na. Basahin lang ho natin pala. Kaya kung nilagay ulit, gusto kong basahin ulit. Meron po ba ang kausap? Ang sabi rito, then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other. Can we say a big agreement by saying amen? Amen. Loving one another. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Inaway ka niya kanina. Sabi mo, sorry na. Amen. Working together with one mind and purpose. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Sabi natin, thank you, Lord. Yan na yung isip ko. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Verse 6 yan. Pasok tayo sa verse 7. Ano ba yan? Sabi sa characteristic na illustrate kay Christ ng submissive mind. Ano po yun? Think of others. No, first, before yourself. Number 2 is the Lord Jesus serves. Sabi natin, serves. Ang sabi sa verse 7, instead, the Lord Jesus Christ gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. Binanggit po ni St. Paul sa kanila, and the best na magiging, because you have the mind of Christ, ang ginawa ng Panginoong Jesus, although siya ay very much privileged, siya ay entitled dun sa position na ngayon, siya po'y nagpakumbaba. Amen. Sa kanyang pagpakumbaba, ay tinanggap niya yung mga bagay na hindi naman niya posisyon. Kaya isa sa mga bagay na mapapanood natin sa Lenten week ng Panginoon, imbis na siya po ang pagsilbihan ng mga disciple dun sa upper room, siya pa ho kumuha ng palanggana at tuwalya. Hinugasan niya po yung mga disciple. Ayaw pa ni Pedro, sabi ni Pedro, ayaw ko Lord, hindi ako karapat-dapat, sabi ni Pedro sa kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, kung hindi mo hayaan na mahugasan kong paa mo, wala kang parte sa akin. Ang sabi ni Pedro, Lord, huwag lang pa ako, pwede bang paliguan mo na ako? Sabi ni Lord, hindi mo na kailangan paliguan, malinis ka na. Paa mo lang dahil nadudumihan. May kausap po ba ako? Ginawa po ng Panginoong Jesus yun. Ito po ang maganda ng quotation na nakita ko. When Christ was born at Bethlehem, He entered into a permanent union with humanity from which there could be no escape. Naisip po ito, kaya ako sinama ito dito. Alam niyo po ang Panginoong Jesus, hindi naman siya obligado ng katawan tao. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya niya sabihin, quits na lang. Nagkasala si Adan, patawarin ko na lang yan at hayaan ko lang. Kaya lang po, hindi po pwedeng ganun. Kaya nag-desisyon po ng Panginoon na kailangan ko maging katulad ng unang Adan na naging nasa katawan na meron na tulad ni Brother Epe o ni Brother Adan para siya ay gawin yung kasagutan at solusyon sa problemang ginawa ng unang Adan.
Kaya sabi po ng Korinto, ang huling Adan, ang final Adam is the Lord Jesus Christ. Tinuwid niya po yung mali ng unang Adan na ninuno natin na doon tayo galing. Amen. Pero ito hindi ko naisip. Na nung ginawa ng Panginoong Isus, hindi niya pwede pong i-reverse yun. Kasi hindi na. Yung pong meron tayo na pinagdaraanan na nasasaktan, naiinitan, no? Nagkakaproblema, yun din ang pinagdaanan ng Panginoong Isus. Naalala ko tuloy yung kwento ng The Passion of the Christ, may kwento po doon. Nadapa rin po yung maliit na Jesus. Kinuha siya ni Mary. Napanood niyo po ba yun? So may dumaan din po ang Panginoong Isus doon. Hindi po siya agad nakapagsalita nung baby siya. Inalagaan siya ni Mary. At lumaki ho siya ng natulad ng paglaki natin. Nainitan din po siya sa disyerto. Nagutom nga siya. Pero sabi dito, hindi niya ho inisip yun na, pwede ayoko na. Ginawa niya yun kasi mahal niya po tayo. Amen? He willingly humbled himself that He might lift us up. Siya ho'y nagpakumbaba para yung mga nandiyo sa baba, sa laylayan, ay maitaas niya. No? Where we belong. He'll lift us up where we belong. Yun po ang ginawa ng Panginoong Isus, tinaas na tayo. The Lord Jesus did not pretend to be a servant. He was not an actor playing a role. He actually was a servant. This was the true expression of His innermost nature. Hindi lang siya magpapaka-alipin nga po. Hindi po. Purpose niya na, kaya siya pumunta rito para po maglingkod. Para yung mga tao na nangangailangan ng kanyang paglilingkod ay maramdaman yon. Sabihin natin, thank you, Lord. Kaya wala pong role-playing kay Lord. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung tayo po ay naglilingkod, todo na ho natin. Huwag lang pretension. No? Mahuhuli po at mababasa yung mga nagpe-pretend. Amen? Wala dito na, nasa lista mo na naman. Amen? Yung nagpe-pretend, hindi po ba? Kahit po yung taas ng kamay, no? Meron naman, totoo naman yung worship mo. Kaya lang, nag-away kayo kanina, papunta rito. Nag-worship ko na humingi ka ng tawad kay Lord. Kaya sabi nung katabi, pretend. Pretend, plastic. Sinaway mo kanina, may nakataas ang kami. Hayaan mo siya. Mamaya ay magsasorry sa'yo. Ililibre ka niyan sa Jollibee. Amen? Kasi kinausap siya ng Panginoon, kaya nakataas na nga sa mga. Sabi, Lord, sorry po. May nasabi ako dyan sa kasama ko, sa katabi ko. No? Napalimit po kasi nag-aaway minsan pag papunta po ng church. Tama po ba yun? Amen? Naramdaman din po namin yan dati. Ngayon po, kaya tahimik na kami sa kotse. Walang dapat sabihin. Di ba ba? Minsan po yung lumalabas sa bibig natin minsan unknowingly, nakasakit na pala sa katabi natin. Nasa church, papunta pa naman kayo yung church. Gumagawa kong kaaway ng mga bagay. Na-experience nyo ba yun? Na-experience ko rin yung sometimes eh. Amen. Ngayon, bakit ako pumunta ron? Pag naman yung kapatid mo, inaway ka kanina mo, yung asawa mo, mali mo mag-asawa yun eh. Amen? Tagal-tagal mo naman. Diba? Pareho naman ang mukha mo. Ganun. Mali mo sasabi kay Sister Cora yun. Nagintay ako sa kotse, nakaganon talaga. Amen? Kasi po, kaya patalo yun. Baka hindi ako makapag-preach dito, nakaganon siya sa akin. Mga kapatid, pag naman andito na kayo sa church, let it go. Let it go. No? Kaya nyo, mag-worship ka na rin. Lord, mamaya to. Thank you, Lord. Amen po ba? Ay, ako lang nakaka-experience. He serves. Para yung mga naglilingkod pa mo naman natin, sabihin, plastic lang naglilingkod. Kaya nga, para hindi ka masabi ang plastic ka na naglilingkod, maging totoo ka sa paglilingkod mo. May kausap po ako? Pangatlo, si Lord Jesus Christ po, binigay niya yung buhay niya. He sacrifices His life. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Minsan hindi natin yung ma-figure out. Hindi natin ma-comprehend. Alam mo ba yung cross na yon? Ay nanda po yon sa isa pong convict person ng pangalan Barabas. Yung cross na yun, nakapangalan po yung kay Barabas. O Barabas. Anak ng tatay niya. Ibig sabihin ng Barabas, anak ng tatay niya. Si Barabas po ang dapat ipapapo doon. Pero kinuha po yun ng Panginoong Jesus. Yung pinagpakuan po ng Panginoong Jesus ay krus po ng mga convicted, kriminal.
Siya po ay naging kriminal dun sa krus para sa atin. Take it. Ma-realize natin, yung palang ginawa ng Panginoong Hesus, sobra siyang nagpakumbaba. At yung mga nakikita niyo pong palabas sa pelikula, sa Hollywood, sa TV, sa mga nakikita niyo mga painting na matagal na o ngayon, hindi po may tapis yung pinakong Kristo sa krus. Hubot-hubad po sila. At nakita niyo, nakaganon pa. Okay? Pugi-pugi kayo ng Kristo nakaganon. Ang sabi po ng Biblia, hindi yung mapintay yung mukha niya dahil punong-puno po ng dugo't suga buong katawan niya. At naghirap po siya dahil puro lata yung likod niya, hindi yung makinis yung krus. Tulad ng mga krus natin nakikita ngayon, nililiha pa, minamasilya pa, binagaganda pa, binigyan pa ng ginto. Hindi po yung krus na pinakuha ng Panginoong Hesus, ordinaryong krus na dinampot dyan sa tabi, ginawang krus, nilagay sila ron. Hindi ho, hinati-hati, pinaganda. Andun pa ho yung mga trunk, yung mga lubak-lubak. Kapag tumataas siya ng ganon, ng paa niya, para makahinga ho siya, tumatama ho yung likod niya. Sugat na sugat pa ho yun. Sugat ng nilatigo, kakaskas pa dun sa kanyang krus na pinapakuan. Dahil hindi siya pwedeng umangat. Kasi po, pag nanatili siyang gano'n, masasuffocate po siya, hindi siya makakahinga. Para makahinga po ang Panginoong Hesus, itataas niya po yung kanyang kamay at balikat, yung tuhod. Para po makahinga siya, kakaskas yung likod niya sa krus. Yun po ang pinagdaraanan ng Panginoon na kinikwento rito. Binanggit nga, namatay siya sa criminal death on the cross. Hindi. Kaya nga ho, ang nangyari po, yung mga nakapako sa krus para, tinidan na natin itong pagpapako sa krus na ito, para matapos na yung buhay ng pinako sa krus. Di ba? Hinahampas po yung, binabali yung tuhod. Bakit yung binali yung tuhod? Pag binali ang tuhod, malulunod na ho yung kanyang baga, hindi na siya makakahinga, hindi siya makakataas. Wala na siyang pwersang pagtaas. At namatay po. Yung dalawa pong kriminal, yun pong ginawa. Nung gagawin na ho sa Panginoong Hesus yun, nakita nila, wala na siyang buhay. Binigay niya ho yung buhay niya. Kaya sinaksak na lang po ang Panginoong Hesus para tagiliran, ay naging 5 wounds. Umagos po yung tubig at dugo. Sinigurado na ng Roman na nagbabantay doon, nagbuhay po, patay na po ang Panginoong Hesus. At hindi ho, natulog lang ang Panginoong Hesus, kaya nabuhay siya on the 3rd day. Siya ho'y namatay para sa kasalanan natin. Binigay niya yung buhay niya. Siya ay nagpakumbaba para tayo po ay maitaas at magkaroon ng kaligtasan. Can we say amen to that? Amen. Many people are willing to serve others if it does not cost them anything. Alam mo natin to. But if there is a price to pay, they suddenly lose interest. Hindi kayo to. Nasa Bertan 2 to ngayon. Layo na. Naalala ko tuloy isang kwento ng pastor namin na naumpa sa prayer meeting. Isang araw daw po, sila ho ay nag-prayer and fasting. Biglang may nag-pray po doon, Panginoong Hesus, salamat po sa magandang buhay namin. Lahat po nagsabi, no? Amen, amen. Panginoong Hesus, pagpalain mo pa kami. Ang sabi po na marami, siya nawa, Lord, siya nawa. Sigawan naman lahat. Panginoong Hesus, sabi ni Brother Ron. Panginoon, padala po marami sa amin sa United States of America. Siya nawa po, siya nawa, Panginoon. Yung pangatlo, Panginoon, sabi ng isa, marami pong nangangailangan ng mabuting balita mo sa Ethiopia, Panginoon. Padala mo kami. Sabi nila, siya na lang, Panginoon. Hindi ka alam yung kwento, okay na. Ng Ethiopia na, kasi nagkakagutom doon, Africa, hindi sasabihin niya siya nawa, siya na lang. Parang alam ni Kuya Edgar, nakakanda mo Kuya Edgar. Praise God. Naalala ko tuloy dito. Pag madali, sige sama kami. No? Yung mga nag-outing mo kahapon, kaya nag-outing mo, naglingkod po yun. Amen? Pero ito ang aking proyekto din. Sa mga church, pag may outing, ang dami. Pero pag lingkuran, natira yung 10. Pag outingan, 60. Kasi yung 50, hindi pwede, lingkod yan. Outing pwede, swimming.
Kaya po, yung mga binibigyan ho natin ng pahinga naman yung mga kasama natin na nagsiserve dito, mga gano'n, nag-outing mo sila kahapon. Palakpakan natin ang Panginoon. At salamat din sa mga nagsuporta sa outing na yun. Kilala kayo ng Panginoon, pagpalain po kayo. Amen? The person with submissive mind, amen, the person with submissive mind does not avoid sacrifice. Can we say amen? May sakripisyo talaga eh. Amen? No, hindi lahat ng, kasi ang ganda naman eh, kaya gusto ko maglingkod sa Panginoon. Nagsimula po heart of worship, hindi rin po ganito. Amen? Talaga isang maliit lang ho na lugar, Bible study. Amen? Nung may decision din pong ginawa si Brother Repe, makwento ko na lang, Kuya Ron. May decision nung ginawa si Brother Repe nung siya tinawag na ng Panginoon sa heart of worship. Nag-resign po ako sa trabaho ko. So, pag-resign ko yun, dahil ako nasabi, ikaw magpastor. Alam ko rin naman po kung yung tinawag ng Panginoon para sa heart of worship. Dahil matagal na to, naantala lang. Kaya nag-decision ako, sige magre-resign ako. No? Hindi resign, dapat po retirement. Dahil magte-10 years na ako doon. Pero alam ko, calling na, kailangan ko na mag-resign. And I resign. At nandito po ako nakatayo ngayon. Hindi ko pinagsisihan yun. Dahil kung hindi ko pinagsisihan, napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan po natin. Napakabuti ng Lord. Hanggang ngayon po nakita ng kabutihan ng Panginoon. Kung hindi ako nakapaglingkod sa Panginoon, baka artista na ako. Hindi po. Hindi yun ang tawag ko eh. Marami na rin komedyante sa show business. Kaya andito po ako. Amen? Napakabuti ng Lord. Pag wala, go! Dahil si Lord magpo-provide. Pag meron, mas go. Di po ba? Can you say amen to that? Ayan po. He lives for the glory of God and the good of others. And if paying a price will honor Christ and he helps others, He's willing to do it. Makakasawa kayo sa leadership ng church, yan po ang ating patuloy na gagawin. Tulungan tayo ng Panginoon. Can you say amen to that? Philippians 2:17, ito po ang sabi ni Paul. But I will, dito na ako. Tama po ba ako? Tama eh. Dapat 9 lang eh. 59. Bakit po nasama ito? Mamaya ba tayo? Baka dati. Ayan, sandali lang po ha. Mukhang nawala yung Timothy. Sige, tuloy tayo kay Paul. So, sinacrifice po ni Lord. Philippians 2:17 na muna po tayo para matapos din. Ang dali lang ha. Baka ho nagulo yung aking ano. Nagdrama ho kasi ako eh. Ayan. Nasaan na po tayo? 9 na yun ha? Ayan. Dito pala, ayan. Ayan, dito na po tayo. Philippians 2:9. Therefore, God elevated him in the place of highest honor. Sabi natin highest honor. And gave him the name above all other names. Nung nagpakumbaba daw po ang Panginoong Yesus, pinakita ko dito yung attitude at character po ng Panginoong Yesus. Nung siya'y nagpakumbaba, tinaas po siya ng Panginoon. He gave him the name above all other names. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth or under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Nung nagpakumbaba ang Panginoon, tinaas daw po siya. The person with submissive mind as he lives for others, he must expect sacrifice and service, but in the end, it is going to lead to glory. Sabihin natin, glory. Kaya pa nasabi ni San Pedro, punta lang tayo sa kwento ni San Pedro, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, set aside self-righteous pride, so that He might exalt you to a place of honor in His service at the appropriate time. Ang sabi po rito, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you. Sabi po ng King James Version, in due time. Sabi natin, due time. Sa tama at tamang panahon po, appropriate time. Yung nagpapakumbaba sa Panginoon, tinataas niya po yan sa right time. Maaaring hindi mo pa time ngayon
patuloy kang doon na sa posisyon ng paglilingkod, itataas ka ng Panginoon. Hindi doon nagmamataas, matindi ang lagapak. Pero yung nagpapakumbaba, at si Lord na nagtaas, maganda pong resulta. No? Hindi ho, yung, ay, nahihiya ako. Alam niyo ba yung pagiging mahihiyain ay pride? Hindi naman humility. Nahihiya ako. Hindi po ba? Una, ang sasabihin kong lagi, nahihiya ako Ba't ka nahihiya? Amen? Alam ba yung sabi mo laging nahihiyang yan? Pride yan minsan kasi masyadong mong binababa, nakafocus ka sa sarili mo. Baka matansin nila ako, bakit artista ka na? Para pansin ka na sa amin. Mga ganun po, di po ba? Alam niyo po, na marami mo kasi ako nakasama na sa buong buhay ko dito sa Heart of Worship na ito, na mga, walang self-confidence, nasabi namin yun, na-realize nila, ay, oo nga, hindi ako dapat mahiya, meron akong posisyon maganda sa Panginoon. Amen? Dati ho, talagang ginagabay nila yung buong wall na yun para makarating dito, ngayon po, hindi na. Hindi yun, nawala naman yung hiya. Amen? Isa example natin si Ate Casey, napakamahingahin ni Casey dati. Hindi makabasag pinggan. Ngayon, hindi pa rin siya makabasag pinggan. Nasa si Ate Casey ngayon, may pasok na naman. Hindi ba? Ngayon po, pag tumayo, bold na bold. Bold na bold, hindi po bold na bold salita. Amen? Kita niyo po yun. Mga kapatid, napakahalaga. No? Ang pagiging humble, hindi naman pagiging nahiyain. Can we say amen to that? The joy of submissive, ang dami mong segue. The joy of submissive mind comes not only from helping others and sharing in the fellowship of Christ's suffering. Sabihin mo, thank you Lord. But primarily from the knowledge that we are glorifying God. Can we say amen to that? Glorify na po tayo. We're letting our light shine through our good works. And this glorifies the Father in heaven. Diba yung pang-apat po, glorify God? Amen. Matthew 5:16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. We may not, tapusin na natin muna ito. Balik na lang po tayo kay Paul, kay Timothy at Epaphroditus next week. We may not see the glory today. Sabi natin glory today. Glory today. But we shall see it when Jesus comes and rewards His faithful servant. Minsan po, hindi natin lahat natatanggap dito ang glory. Amen? Matthew 25:23 says, His master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of many things. Share in the joy of your master. Minsan po hindi recognition, hindi natin matatanggap dito lahat. Lord, bakit siya ganun? Ako, naglingkod mo. Minsan ganun naman minsan naiisip. Kayo naman, ako, Panginoon, anak mo ako, matagal na kita. Marami tayong sinasabi sa Lord na ganun. Minsan po, mga paglilingkod natin, hindi ko kagad nakikita natin yung resulta niya ngayon. Pero mga kapatid, si Lord may sinimulan sa'yo. Remember? Sa ano po? Pag nakafocus ka na sa simulan ng Panginoon sa'yo, yung purpose ng Lord sa'yo, siya ang magiging bahala dyan. Hindi man mangyari yan, lahat ng inaasam mo ay makuha mo dito. Pero may reward ka malaki sa ating Panginoon. Maring hindi dito pag uwi mo sa langit. Amen. Huwag muna po doon. Pero si Lord, ako naniniwala, si Lord hindi papayag na doon mo lang matatamasa ang buhay ng maganda sa langit. Dahil sabi niya sa John 10:10, alam niyo yung John 10:10b? I came to give you life. This life is life everlasting till overflows. Kaya ngayon gusto rin ni Lord na experience mo yan ngayon. Ang purpose lang po dito, tayo po magkaroong single mind. Sa pagiging nakafocus tayo kay Lord, Lord, magiging submissive ako sa gusto mong gawin sa buhay ko. Paglilingkuran ko, hindi lang po sa church to, paglilingkuran ko yung family ko, o kay tatay o nanay ng pamilya mo. Anak, maglilingkod ako sa iyo sa bagay na ito bilang anak ng aking mga magulang, bilang estudyante. Amen, mga estudyante, mga anak na nag-aaral pa. Maglilingkod tayo bilang estudyante, mag-aaral tayo to glorify the Lord. Can we say amen to that? Amen.
So, may crush kayong konti. Crush ng konti muna. Nag-aaral pa naman. Totoo po ba yun? Nagka-crush din ako ng konti noon. Nag-crush ako. Amen? Ang puntos po dito, focus kay Lord. Lahat ng bagay sa atin, empleyado. Binigyan ka ng posisyon maganda, hindi gamitin mo para kay Lord. Amen? Para kay Lord. Lahat po ng bagay sa mundo ito para kay Lord. For to me, to live is Christ. Ano man yung mga... Lord, magsasabit ako sa mga bagay na ito. Panginoon, ang Panginoon natin ay kaya niya gumawa ng magandang bagay sa atin. So next week, hanggang umabot lang po tayo ng mga ilang verse. Amen po. Next week, papag-usapan natin yung kay St. Paul, the submissive mind of Paul. May kausap po ba ako dito? Verse 12 to 18. Let me say amen to them. Kayo po tayong lahat. Hallelujah. Alas 2:01. Kaya ako yung nagsiserve sa oras natin. Hallelujah. Meron po ba tayong natutunan ngayong araw na ito? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang wala ka sa vista mo. Amen. Sabihin sa katabi mo, buti na lang wala ka sa vista mo. Aming dakilang Diyos, salamat po sa lesson na meron po kami ngayon. At buti na lang nandito po kami dahil kinausap mo kami. Buti na rin lang may mga kapatid namin sa online at manonood pa nito at makapanood nito later ay nagbukas sila ng kanilang pong mga Facebook at YouTube at sinamahan kami mag-worship. Salamat din at buti rin, Panginoon, na kami ay nagkasama-sama rito na naglilingkod. Hindi na namin iniisip kung paano kami makakakanta ng maayos. Buti na lang po at salamat sa iyo. Meron po kami mga band, worshipers, Panginoon, na napapaganda pong worship natin. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kami. Salamat din, meron po nagiging dito ng kanila pong oras ay binibigay para i-lead kami sa magandang awitan at nakaka-worship kami. Salamat din, Panginoon, na may lugar kaming ganito, na may mainit sa labas pero kami po ay nakakaramdam ng kaginhawaan sa lamig ng lugar na ito. Salamat po sa provision, sa lahat po na binibigay ninyo sa lugar na ito. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid ko na nagsiserve sa inyo sa kanila pong pagbibigay ng kanilang gifts, sa offering nila at sa kanila pong tulong na sinasama at pinagkasama-sama namin para po mapapatuloy namin ang gawain ito. Kami rin ay gagamitin yung salamat sa mga naglilingkod sa pamamagitan ng pag-share ng mabuting balita, sa pag-aayos ng aming mga silya, sa paglilinis ng lugar na ito, sa pagluluto ng mga pagkain namin na pinagsasalo. Salamat po. Salamat din, Panginoon, na marami pong mga kabataan kang dinadala sa hapon dito. Salamat po sa mga naglilingkod sa inyo sa mga kabataan na nakakatagpo ng pag-asa, gabay, at magandang kinabukasan. Salamat, Ama, sa simbahan ito na pinagpatuloy mo pagkatapos ng pandemic. Nakapagpatuloy po kami at nakapagsama-sama kami muli. At kami ngayon ay nag-worship sa iyo. Salamat din po na meron kaming sinasabi, tinuturing na simbahan o pagtitipo na kami po ay nakakapaglingkod sa iyo. Dahil yan po ay sa inyo pong ginawa at patuloy na ginagawa sa buhay namin. Salamat din na kami po ay naka-reach ng 23 years sa Heart of Worship nitong April, Panginoon. Alam ko po, kayo na nagsimula sa Heart of Worship na magandang bagay, kayo po'y patuloy na gagawa sa simbahan ito. Sa katawan mo na binigay sa amin para magpagtipo-tipo sa lugar na ito at magpagamit sa iyo. Ang dalangin namin, Panginoon, kung ano man ang purpose namin dati, ngayon po'y i-focus mo ang aming isipan sa isang pag-iisip na kayo po ang aming gustong i-glorify sa aming buhay. Ang iyong mabuting balita ang gagamitin, paggagamit mo sa amin para maging magandang ma-share namin ang mabuting balita. Kami po may isang puso, isang isip, nagkakaisa. Sa aming pag-iisa, Panginoon, sabi mo ron, the people will know that we are yours and our light will shine and glorify you, Father in heaven. Thank you for your sacrifices to us. For us, Panginoon. You died on the cross for us to experience this life, a life that is full, a life that is good, O Lord, and even a life that we can spend with you throughout eternity. Thank you, Father. Dalangin ko po, mga kapatid ko nandito ngayon.
Kung meron may karamdaman ngayon, at ikaw yung kapatid, now is the time na sabihin mo sa Panginoon yung karamdaman niya. Tell Him that yung ano man yung nararamdaman may sakit at masakit sa'yo. And tell Him, you are healed right now in Jesus' name. May problemang pinansyal, material, relasyonal sa lugar na ito, I pray, Father, to reveal yourself and open his or her mind na magkaroon po siya ng gabay mo, Panginoon, at tamang decision. I declare unity, I declare love, blessing and favor and peace. We say special prayer for our country right now, O Lord. We put this country to your hands, O Lord. Kayo lang pong makapagpapaganda ng bansa namin, Panginoon. We lift to you our leaders, the government leaders, Panginoon, from our President hanggang sa barangay captains, Panginoon, at mga leaders namin. We pray, Father, Panginoon, sa May 12 election, we declare na kayo pong bahala. And Lord, kayo pong mag-lift up ng aming bansa sa pamamagitan ng election na yan. Pagpalain mo rin po ang church na ito sa pangangailangan ng church namin. Kayo pong bahala. And we pray na patuloy mo we are very much willing na magamit mo to share who you are to those, to the people on the earth, O Lord. And to share that there's good news in what you did on the cross, Lord, as your finished work. Thank you, Father. Pagpalain pong bawat isa. Ito pong aming dalangin sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, na tayo magsabi na Amen. Kung ikaw first time dito, susundan mo ako sa panalangin. Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat po, namatay ka sa krus. Binigay mo ang buhay mo para sa aking kasalanan. Ngayong umagang ito, nanyayahan kita na makialam sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong regalo na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Taas mo ang kamay mo. Ang pabor at pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sasama sa iyo. Habang ikaw ay nagpapakumbaba sa Kanya, makikita mo ang pagtataas niya sa iyo. Tanggapin mo to sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ano man ang pangangailangan mo, ikaw ay sasamahan niya. Kung may problema ka, siyang sagot. Kung may sakit ka, siyang kagalingan. At lahat ng iyong desisyon na gagawin ngayon, gagabayan niya. Isasara niya lahat ng bagay na makakapahamak at makakadala sa iyo na hindi magandang resulta. At bubuksan niya lahat ng pinto na magbibigay sa maglilid sa iyo sa mas maayos at magandang buhay. Tanggapin mo ito. Ikaw ay ulo, hindi buntot. Ikaw ay pinagpala at ang pagpapalang ito ay mangyayari sa iyo, sa pamilya mo, at sa buong linggong ito, at sa buong buhay mo. Tanggapin mo ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Sabi natin, thank you, Lord Jesus, for your love, blessing, and favor. I exist to love you, to know you, and to make you known to the whole world. In Jesus' name, we say, Amen.